namang magandang araw sa ating lahat mga anak. Sa araw na ito ay ating itutuloy ang pagbabasa ng Biblia. Sa araw na ito ay ating babasahin ang Kapitulo 4 ng aklat ni Joshua. Na ang sabi, nang makatawid na sa ilog Jordan ang buong sambayanan, sinabi ni Yahweh kay Joshua, pumili ka ng 12 lalaki, isa sa bawat lipi. Pakuhanin mo sila ng tig-iisang bato sa gitna ng Jordan, sa mismong kinatayuan ng mga pari. Ipadala mo sa kanila ang mga bato at ilagay sa pagkakampuhan ninyo ngayong gabi. Tapos tinawag nga ni Joshua ang 12 lalaking pinili niya. At sinabi sa kanila, mauna kayo sa kaban ng tipan ni Yahweh. Pagdating ninyo sa gitna ng ilog Jordan, kumuha kayo ng tig-iisang bato. Pasanin ninyo ang mga ito, isa para sa bawat lipi ng Israel. Ang mga batong ito ang magpapaalala sa bayang Israel sa mga ginawa ni Yahweh. Kung sa panahong darating ay itanong ng inyong mga anak kung ano ang kahulugan ng batong iyon, sabihin ninyong tumigil ang pag-agos ng ilog Jordan nang itawid ang kaban ng tipan ni Yahweh. Ang mga batong ito ang magpapaalala sa Israel ng mga pangyayaring ito habang panahon. So nangyari, parang parang inutos ng ating mahal na Panginoon sa kanila para magiging remembrance kung paano tinulungan ang mga Israelita na tumawid sila sa Ilog Jordan. Para bang tayo din naman, 'di ba? Pag pumunta tayo sa isang lugar or tayo ay magbabakasyon, lalo na kung ang kaganda-ganda ng lugar ng ating binibisita, 'di ba? Bibili tayo ng mga souvenir kung ano yung meron doon sa lugar na yon, kung ano yung pwede nating maalala sa lugar natin yon, di ba? Bibili tayo ng mga souvenir. So, ganun din yon. Pag nakita daw yung mga bato na yon doon sa Ilog Jordan, talagang maaalala ng mga Israelita kung paano sila tinulungan ng ating mahal na Panginoon para makatawid sa Ilog Jordan. Di ba? Maisip mo pag nakita ang bato na yon, ay, ito pala yung ilog na pinatuyo ng ating mahal na Panginoon para kami ay makatawid. Ako nga, pag pumunta ako sa isang lugar, talagang naghahanap ako talaga ng mga souvenir. Tapos, di ba, tayo mga Pinoy, ilalagay pa natin yan sa ating ref. Talagang ating pang dinidikit yan, o di ba, para lagi nating makikita, o kaya atin pang nilalaminate or dinidisplay pa talaga natin ito sa ating mga sala. O di ba, para alaala natin, uy, nakarating na pala ako dito. Uy, ito galing to sa ganitong lugar, o ang ganda nito. Ay nako, ganyan ang ginagawa ko pag pumunta din ako sa mga iba't ibang lugar, lalo na pag may makita ako na magandang mga bagay na wala din naman sa ibang lugar. Yun, bibili ako para maalala ko na nakarating din pala ako sa lugar na iyon. So, ganun yun, na parang gumawa din ng alaala ang ating mahal na Panginoon para makita ng mga Israelita. Kaya magpahanggang ngayon, andun pa rin ang mga batong iyon. O, diba? Ang galing, no? At sa chapter 5 ng Joshua ay inutos ni Yahweh kay Joshua na kumuha ng batong matalim at gawin itong panghiwa. Kasi nga daw ay kailangang tutuliin ang mga kalalakihan. At ang lugar kung saan tinutuli ang mga kalalakihan ay tinawag na burol ng pagtutuli. Kasi yung mga ninuno nila, yung mga lalaking may sapat na gulang ay namatay. Namatay sila habang papuntang or naglalakad papuntang Kanaan. Hindi sila nakarating sa Kanaan kung saan yun ang lupang ipinangako ng ating mahal na Panginoon para sa kanila nung sila ay lumabas sa Egypt.
Bakit hindi sila nakarating sa Kanaan, yung mga ninuno ng Israel? Dahil sa kanilang pagiging pagka-mareklamador. Kaya mga anak, huwag tayong reklamo ng reklamo. Ayaw ng ating mahal na Panginoon ang taong reklamador. Kasi yung mga Israelita ay pinakain na nga ng ating mahal na Panginoon. Umulan na nga lagi ng mana. Isipin mo, hindi na sila nagtatanim para makakain. Nagpapaulan na lang ang ating mahal na Panginoon ng mana. Pero reklamo pa rin sila ng reklamo dahil bakit daw panay mana na lamang ang kanilang kinakain. At dahil doon, naggalit ang ating mahal na Panginoon. At sinabi niya na hindi kayo makakarating sa lupa na aking pinapangako. Mamamatay kayo sa daan. At yun nga, yung kanilang mga anak na ang kasakasama ni Joshua. Ayun. Yun yung istorya. Kaya mga anak, wag tayong mareklamo. Alam ba na natin? Kasi kung mareklamo tayo, tapos meron tayong hiniling, meron tayong hiningi sa ating mahal na Panginoon, hindi mo yan makakamtan mga anak kung ikaw ay isang taong reklamador. Imbis na magpapasalamat na lamang, puro pa reklamo ng reklamo. Ayaw ng ating mahal na Panginoon mga anak ang reklamador. Kasi tingnan mo nga, imbis na 40 days lang na makarating na ang mga Israelita sa Kanaan, nagiging 40 years ang kanilang paglalakad. O isipin mo yon, napakatagal. 40 years silang naglalakad para makarating sa Kanaan. Ay mga anak, huwag na tayong magreklamo ha. Matapos tuliin ang lahat ng mga kalalakihan na natili sa kampo ang buong bayan hanggang sa gumaling ang mga sugat. At sinabi ni Yahweh kay Joshua, inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pagkaalipin ninyo sa Ehipto. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag na Gilgal, magpahanggang ngayon. Samantalang ang mga Israelita ay nasa Gilgal sa kapatagan ng Jericho, ipinagdiwang nila ang Paskwa noong kinagabihan ng 14 na araw ng unang buwan. Kinaumagahan, araw pa rin ng Paskwa, kumain sila ng mga pagkaing inani nila sa lupaing iyon. Sinangag na trigo at tinapay na walang pampaalsa. Hindi na muling umulan pa ng mana nang makakain na sila ng mga inani nila sa lupain ng Kanaan. Kaya't mula ng taong iyon, pagkaing inani na nila sa Kanaan ang kanilang kinakain. O diba? Since nakapagtanim na ang mga Israelita sa Kanaan, meron na silang mga pananim, meron na silang aanihin, hindi na nagpapaulan ng mana ang ating mahal na Panginoon. Yun na lang ang kanilang bunga ng kanilang pagtatanim, ang kanilang kinakain, yung kanilang mga ani. O di ba ang galing ng ating mahal na Panginoon? Ganun yun mga anak. Kung merong pagkakataon na wala tayong kinakain or wala tayong pamiling bigas or meron andun tayo sa kahirapan, gagawa at gagawa ng paraan ang ating mahal na Panginoon para tayo ay makakain. Siya mismo ang gumagawa ng paraan dahil ayaw ng ating mahal na Panginoon na ang kanyang mga lingkod ay magugutom. Amen po ba? So, manalig lang tayo sa ating mahal na Panginoon. Kapitan lamang natin ang kanyang mga pangako. Sandalin natin ang kanyang mga pangako. Naku mga anak, hindi tayo magugutom at hindi tayo mag-alala. Hanggat ang Diyos natin ay Diyos, tayo mga anak ay mananatiling magtagumpay sa buhay. Minsan, napadako si Joshua malapit sa Jericho nang biglang nagpakita sa kanya ang isang lalaking may hawak na tabak.
Nilapitan ito ni Joshua at tinanong, "Ikaw ba'y isang kaibigan o isang kaaway?" "Hindi," sagot ng lalaki. "Ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ni Yahweh." Nagpatira pa si Joshua at sumamba. Sinabi niya, "Ano po ang ipinag-uutos ni Yahweh sa kanyang alipin?" Sumagot ang pinuno ng hukbo ni Yahweh, "Alisin mo ang iyong mga sandalyas sapagkat lupang banal ang iyong tinutuntungan." At ginawa nga ni Joshua ang inuutos sa kanya. Amen. Praise the Lord. So dito natin mapapatunayan na si Joshua ay hindi mapusok na leader. Kasi sa pagkakita pa lamang niya sa isang stranger na may dalang sandata, kanya na sana itong sinunggaban, pero hindi niya ginawa. Tinanong muna niya ang stranger kung ito ba ay kalaban or kakampi. Kaya nung nalaman niya na ito pala ay sugo ng ating mahal na Panginoon, siya ay nagpatira pa at kanya itong sinamba. Ganun katapat si Joshua sa ating mahal na Panginoon. Andun talaga ang kanyang buong pusong paglilingkod at buong pusong katapatan sa ating Diyos na buhay. Kaya siya ay naman ay laging sinasamahan ng ating mahal na Panginoon. At lahat ng kanyang ginagawa, siya ay nagtatagumpay. Dahil bakit? Sinunod niya ang utos ni Moses na basahin ang aklat ng kautusan araw at gabi. At kanya itong pagbulay-bulayan. So ganun tayo dapat mga anak. Basahin natin ang Biblia. Lagi nating sinasabi na ang Biblia ay salita ng Panginoon. Pero iniiwasan natin ito. Hindi naman lahat, pero hindi lahat nagbabasa ng Biblia. So paano natin malalaman ang mga kalooban ng ating Diyos na Ama kung hindi natin babasahin ang manakasulat doon? Basa na tayo mga anak. Buklatin na natin ang Biblia nang sa ganon malalaman natin kung anong mga nakasulat doon. Amen po. So yun lamang po mga anak, to God be all the glory hanggang sa susunod nating pagbabasa ng Biblia.